magandang umaga din po sa mga magulang at mga guro na nandito ngayon. Ako po si Chia Tienza, ang Vice Alcalde dito sa Maynila, at wini-welcome po namin kayo dito sa aming syudad. Alam nyo, importante po para sa amin, ng ating napakagaling na alkalde na si Yorme Isko Moreno Dumagoso, ang mga kabataan. Kaya dahil dyan, sinisiguro natin na ang mga potensyal ng mga kabataan ay makuha nila dito sa Maynila. Prioridad ng ating alkalde na gawin magaling at magaganda ang mga paaralan dito para sa ganun maging conducive ang pagpapasok nila sa eskwelahan. Dito po sa Maynila, iba ang problema ng mga magulang. Alam niyo po kung ano? Ang problema ng mga magulang ay kailangan nilang bilhan ng jacket ang kanilang mga anak dahil napakalamig ng mga paaralan dito. Dahil siniguro ng ating alkalde na masarap mag-aral sa Maynila. But anyway, nandito po ako para ipakilala ang isang tao na alam ko kilala ninyo. Alam ko mula kayo sa iba't ibang LGUs. Tama po ba ako? Sino po dito ang mga taga Makati? Meron ba? Taga Quezon City. San Juan. Ano ba ba? Pasig. Mandaluyong. Kayo po, parang hindi po kayo nagtaas ng kamay. Saan? Alabang, Muntinlupa. Anyway, welcome po namin kayo dito. Alam niyo, itong alkalde namin dito sa Maynila, napakagaling. Dahil bago po siya naging isang alkalde, naging isang magaling na konsehal siya. Pagkatapos, naging isang busy alkalde, at ngayon, masasabi ko, pinakamagaling na naging alkalde dito sa Maynila. Pero para lang sa kaalaman ninyo, ang aking samahan bilang busy alkalde at alkalde, nag-umpisa po ito, nung siya ay nag-uumpisa pa lang bilang konsehal. At noong mga panahon na yun, naging importante rin sa kanya ang mga kabataan. Kaya, ibibigay ko na po ang mikropono sa napakagaling at napakasipag na alkalde natin, na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Thank you. Nakita niyo na yung pinakamagandang vice mayor sa buong Pilipinas. Matalino pa yan. Good morning! Welcome kayo sa Maynila. Sino dito muna? Tatanungin ko po yung mga nanay at tatay ninyo. Kanina may lola, pero most of you is nanay at tatay. Taas ang kamay na nakapunta sa Manila Zoo nung bata sila. Ayun. At least marami akong testigo. So, sa mga nakapunta dati, naalala nyo yung dating Manila Zoo. Kamusta naman? Okay naman. O, ngayon, ano naman ang masasabi nyo sa bagong Manila Zoo? Mas maayos. Mas maayos para sa mga hayop. Kasi your city government, the capital of the country, we wanted to heed to the call of animal care also. Kaya gumawa kami ng mga pasilidad at binago namin buo coast to coast. This entire Manila Zoo, talagang binago namin ito na mas pinalaki namin yung mga lugar ng mga animals. At the same time, as much as we can, of course, these are some of them wild animals, no? So kaya kailangan medyo sana laging ligtas ang ating Manila Zoo. Lalo na pag nakita nyo yung may konting flooding doon sa area doon. Nandun yung may hawak ng flood control. Nakita nyo ba? Naku, magugulat kayo. Talagang malaki-malaki na. Doon siya. Sa sobrang laki niya, baka hindi niya na nagagapang yung sarili niya. But I want you to enjoy sa mga nakapunta na dati at ngayon naman. At sa mga bata, ay lagi kayong welcome sa Maynila. Huwag kayong magdadalawang isip na kahit saan lugar pa kayo, you're always welcome. Nabanggit na ni Vice Mayor G,
we are trying to improve. During my first term, 2019-2022, ang aming mga eskwelahan dito is vertically improved. Sabihin, inaabatan namin yung paglago ng populasyon kung saan magdidemand ng space. In the case of City of Manila and most likely Metro Manila, kaya ang aming mga eskwelahan dito, marami kami na italuyod na 10-story, fully air-conditioned public school. Pag nakita niya sa Manila Science, sa Albert, sa Almario, ngayon, tutuloy ko yung Magsaysay, hopefully. At gusto ko ma-achieve ng Maynila o ninumang local government unit yung teacher-student ratio that is universally accepted. Kasi mas tama lang ang dami ng bata sa classroom, mas maaliwalas, mas maginhawa, at mas madaling makapag-focus ang teacher at estudyante. Yun ang aming aspiration. Dreams for our mga batang Maynila. Sino nag-aaral sa public school? Public school? Sa private kayo? Sa public school kayo? Bakit ko yung tinanong? Kasi mga bata, siyempre, alam mo naman ngayon, ang panahon ng social media, ay maraming ipinapakitang magagandang bagay. It works both ways. Negative or positive. Depende sa discernment kung anong tao yan. But, I just like you to inform you, gusto ko lang makapaalam sa inyo. Alam niyo ba mga bata, ako ay produkto 100% full-blooded product of public education system. Para lang ko, una, nung pasigitad niyo ako, yung mga nanay niyo inapato, tulungan center, na mas kilala na ngayong daycare. Nung araw, may ginagawa ang gobyerno sa mga bakanting lote, kung saan nagtatayo ng tulungan center. Ang tulungan center ay merong livelihood, may some sports activities, and school like for daycare. Yun ang aking doon akong nag-umpisa. Tapos nung nag-7 anyos na ako, qualified na ako to enter into primary school. Kasi nung araw, para mag-grade 1 ka, kailangan 7 years old ka. Yun yung Rosauro Almario Elementary School. Ang sabi nila, ang Rosauro Almario Elementary School ay mababang paaralang Rosauro Almario. Nagtataka ako nung bata ako. Yung pumapasok ako, paano naging mababa? 8th floor to. Then, pag-graduate ko ng elementary, ako ay nag-aral sa Tondo High School. High naman talaga kasi 4th floor na. Kaya ko yan sinasabi, mga bata, it is not only about the institution or the school. It is always about you. Okay? Yung pagpupursige ninyo na mag-aral maigi, ay siyempre gusto yun ng teacher. At lalo-lalo gusto yun ng magulang. Pero kahit na, sorry to say, naku mga bata, nung araw, baitin yung ballpen, ay yung lapis, baka ba? Ako naman maganda diri ko nung araw sa nanay ko. Ewan ko, meron pa ba lapis ngayon yung ganyan? Yung mataba? Meron ba? Tromang-troma ako doon pag nakikita ko yun. But kahit na anong pilit, gabay, ng teacher, ng magulang,
nasa sa iyo bilang mag-aaral ang ikabubuti mo. Kaya kinakailangan, tama tanong mo, sinong gusto maging doktor? Good. Sinong gusto maging lawyer? Lawyer. Sinong gusto maging engineer? Nurse. Artista. Amin. TikTok din na yan. Sino gusto maging mayor? Sino gusto maging congressman? So, the point is, lahat yan, nandiyan lang. Naghihintay lang. Matter of time. But, you will not arrive there by just sitting around, playing with TikTok and ML. Or any other unproductive things utilizing your free time. So, anong punto ko mga bata? Noong araw, i-share ko sa inyo ito ha. Kasi minsan nagtatampo tayo sa nanay natin. Nagtatampo tayo sa tatay natin pagka hindi tayo nabibigyan. Nabibigay yung gusto natin. Noong araw, pag-uwi ko sa eskwela, kasing edad ninyo ko, pagdating ng alas 2, alas 3, load 2. Tulog ka na! Mali! Para tumangkad ka! Tulog. Tapos, pagdating ng mga alas 4, gising, papaalam ako, maglalaro ako sa labas. Alam mo naman kami, galing kami sa isang challenging community, ang labasan namin ay laruan namin. Ang labas, tapos bago magtiklop ang araw, kailangan umuwi. Pag hindi na makakalaro bukas. Tapos, patutulog ng maaga, gigising ng maaga, pasok sa eskwela, may baon o wala, tuloy ang pasok. Mas madalas na walang baon. Kaya yung classmate ko, habang chumichicha, during recess, kunwari ako, bisibisihan. Kasi, recess, sila lang ang kumakain. But I don't mind. Why? Kasi, gusto ko maging kapitan ng barko. Gusto ko maging seaman. Kasi seaman ka, yayaman ka. Kasi mga kapitbahay ko naging seaman, naging bato yung bahay nila. Although squatter pa rin kami. Kaya naging bato yung bahay, tapos may angkla. Sa labas, kita nyo, kami nakakarinig. Mga batang 80s talaga, nandito. Pag babae ka naman, punta ka ng Japan. That's the way to do it. I mean, that's reality of a particular community. Now, gusto ko maging kapitan ng barko. That's why, ito you can check. Alam nyo, nung nag-grade 1 ako, nasa dulo ko ng walang hanggan. Section 23. Dulo na yun. Pero, dahil sa gabay ng nanay ko, saka nakikinig ako sa nanay ko, sabi ko takot ako sa nanay ko. So, nakikinig ako lagi sa nanay ko kung ano ang sinasabi niya. Aral ako ng aral, lahat ng asignatura, ginagawa ko, from section 23, naging section 11 ako. Pagkayari, nung grade 2 ko, na-first honor naman ako. Ang tanong, matalino ba ako? Malamang hindi. Pero, masipag ba ako mag-aral? Malamang. Kasi siguro hindi ko naman makukuha yung first honor kung hindi ako magaling sa quiz, sa short test, sa long quiz, periodical test. Paano ko naman sasagot yun? Eh kasi, imbis na walang kapararakan, yung gagawin ko, bubuksan ko yung aking kwaderno. Mag-aaral.
And before you know it, because it became a habit, no? Naging habit na siya, naturally, muscle memory. Kasi yun na yung ginawa mong habit, kasi gusto mo maging kapitan ng barko, and the only way to do it is kailangan pag-aaral ako mabuti. So on and so forth. Hanggang first honor, second honor, at nagagalit pa ang nanay ko. Pag na-first honor ako, pinagagalitan ng nanay ko. Sabi sa akin ng nanay ko, ang French word niya, sabi ko sa iyo, mag-aral ka lang. No. Nag-aral naman po ko eh. Ngayon, first honor ka pa. Kano kung matutuwa namin? Kaya pala nagagalit nanay ko kasi kinuusap siya ng teacher ko, si Mrs. Neceste, na kailangan bumili ng long sleeves. Kasi aatin ako ng recognition day. Dahil bibigyan daw ako ng gold medal. Yung problema, di ba sabi ko sa inyo kanina, wala akong baon. Bakit kami wala pa? Walang? At tapos bigil pa long sleeves. Buti na lang, meron ng medyo kasing idaran akong babae, kasing size ko. May long sleeves siya. Nahiram ko. Kaya lang, tanong nyo sa nanay nyo to, mga batang higi, shout out. Yung long sleeves sa mga babae mong araw, may rapos. Kaya, naglalakad ako sa Kagitingan Street, no? All the way, naka-rapos ako. But anyway, my mom was proud and happy naman siya. Alam niyo kung gano'n siya ka-proud. Siguro yung eskwelahan ko, kulang-kulang mahigit 1 kilometro, kulang-kulang 2 kilometro. Araw-araw nilalakad. No? Hindi naman niya pinuhubad yung medalya. Huwag mo tatanggalin yun. Hindi ako naglalakad pa uwi. No? Now, nakagraduate ako. Tapos ko high school ko. At wala akong talaga. In fact, mga bata, ito, lalo na kayo, mga teenager. Ito, mga teenager. Di, Christmas party. Mga Christmas party. Yung mga prom. Sa third year. JS, junior, senior. Alam niyo ba, umaatin ako nun. Ang suot ko, YDD t-shirt. Naalala niyo yung YDD? Youth Development Training. Your PE t-shirt. Yun ang t-shirt ko. Pero yung mga ataps, yung mga kaibigan ko, ay, nakapandin lahat yun. Naka-return. Topsider. Top swats. Nakabili ba kayo ng top swats? Swerte nyo naman. Kasi si Mikey Kuwangpo nun, sikat na sikat nun, si Mikey Kuwangpo. Pag naging Lea Salonga, yung swats, si Mikey Kuwangpo nun. Radyo, pandi, swats, top swats. So, ako wala, t-shirt. O kaya mga bata, malamang sa hindi, mababasted din kayo. Kayo mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Ako, multi-busted. Pero ngayon, sabihin ko sa kanya, ako nga pala yung sinaing mo. Nakagraduate ako. Awa ng Diyos. Nakatapos ako ng high school. Habang nagtatrabaho ko niyan. Pero hindi ko na kayo ni-encourage magtrabaho. Okay naman kayo. No? Simultaneous yan, sidecar boy. Nung matapos ako ng high school, did I pursue my dream? Sabi ko nga sa inyo, nandiyan lang yan. Nag-aantay. Yung gagawin mo between point A to point B is all up to you. There is A, which is you, and your dream. B is the result. Di pagka-graduate ko noong 1992, hindi ako nakapag-enroll. Kasi tiyak na. Tiyak nang hindi ako makakapag-aral. Dahil walang pera ang nanay ko. Kaya ang ginawa ko, lahat ng kinikita ko sa sidecar, simula Abril, graduation, hanggang Setyembre,
piyait-piyait kami ng nanay ko. Yung kalahati sa kanya, yung kalahati sa akin, at yung kalahati, ini-enroll ko ang sarili ko sa Philippine Maritime Institute. PMI. Para lang malapit sa inyo. Santa Cruz. Mamukat-mukat mo. And this is very important in life. So while you struggle, while you pursue, while you're doing your thing, habang ginagampanan mo yung gusto mong gampanan para sa sarili, si Jesus nasa taas lang. Always there, watching you. Waiting for the right moment. That was 1992, October. 1993, namatay si Aling Lita. Yung kapitbahay ko. Sumalangit na bata. At dahil siya namatay, nagbago ang buhay ko. Kasi one night, sa Lamay, alam mo naman sa Lamay, no? Malaking glass. Saka glass din. Yung sunny orange. Thanks. Marami pa lang mga batang ladies dito. Siyempre, pag may liver spread, nabay, sunny orange, tiba-tiba ang lamay. So I'm one of those kids na nangingipaglamay. Doon ako na-discover mag-artista. Hindi ko makalang pang-artistahin. That changes everything. Did I do something about it? No. But God intervened. So, ibig sabihin, mga bata, gusto ko maging kapitan ng barko. Akala mo yung naging kapitan ako ng 2 milyong Manaleño. So, kaya, after this story, you may be feeling, maybe, may nararamdaman kayo, parang wala akong laruan. Yung magkalala, laro akong laruan. Pati nga Jackie Stone, pinapatulang ko, makalaro lang. Pambabae yun, yung Jackie Stone. Tapos kuweba. Makalaro lang. Ibig sabihin, hindi na ibibigay ng magulang, ayaw ibigay ng magulang. Hindi lang talaga kaya. Kasi mas mababutihin yung piso, which is 75 lang ang itlog. Yung piso ibibigay sa akin, hindi na ibibigay ng nanay ko, dahil parang hali, lagi kami may bigas sa bahay, priority na nanay ko yung bigas. Mga batang biskwit. Yung lata ng biskwit. Doon nalagay ng bigas eh. Yung assorted na kasi yung piso, bibili mo itlog, ipiprito, yun ang ulam ko sa tanghalian. So, minsan mga bata, baka lang magtatampo kayo sa inyong mga magulang, bakit hindi kaya ibigay na? Talagang ganun ang buhay. Always move forward. Acceptance is the key. Kaya kailangan, kung gusto mo magbago ang buhay mo, salamat sa Diyos, meron ka pang nanay at tatay. Good. Salamat sa Diyos, meron kang paaralan. Good. Salamat sa Diyos, meron kang damit. May masisilungan. At paminsan-minsan, swerte nyo nga lahat pa kayo dito, halos nakaselfon. So there are so many things to be grateful. Marami pa tayong bagay na dapat ikalugod, ikasaya, na dapat natin ipagpasalamat. All we have to do is to appreciate. When you appreciate things, mas masasayahin kayong bata. Kaya, huwag malulungkot pag wala.
ang mga bata. Naalala yun ang bata? Pinatulang ko rin yun. Kasi may sandwich doon. This is the day, this is the day. Charismatic. Ang mga bata charismatic, natuliro lang ng ginapay. So, kaya mga bata, gusto nyo na ba? Nakaikot pa ba kayo? Gusto nyo bang ikot? Pasensya na kayo, kinuwentuhan ko kayo ng buhay ko. Kasi nalulungkot ako nowadays, masyadong feeling privilege ang bata. Nalulungkot ako nowadays, masyadong because of what you are watching in your heart. Akala nyo lahat madali. No. Go back to reality. What you're seeing from these visual materials, it may be true. But how did they get it? That's another story. You can use it as an inspiration and as aspiration, but it is not your life. Your life is here in the real world. Don't ever live in the world of make-believe or Disneyland. Maganda Disneyland. But that is the world of make-believe. Reality is maraming pagsubok sa buhay. Kaya, kung gusto niyong lumigaya ang inyong buhay, umanap ka na. So, kailangan lagi tayong masasayahin, lagi tayong mag-appreciate, lagi tayong magpapasalamat sa Diyos. Lagi tayong magdarasal. Dahil lagi may awa ng Diyos. Okay? So, mga bata, good luck sa inyo today. We, Dole, private sectors, your city government, DSWD, PESO, and all other agencies, we love you. We really love you. We are building something today. We are redirecting something today on a common purpose. To give something for the next generation. To develop something for you. Kaya ang aming bagay na responsibilidad ay aming gagampanan. Pero kayo bilang bata o sino man ay may responsibilidad din sa inyong kanino? Sarili. You are responsible for yourself. Okay? So, good luck sa inyo. Have a nice day. I'm going to another event. But, again, all of you to the parents, children's, organization, and agencies, welcome po kayo sa Maynila. And itan, Pasko, mag-wish na ako. I wish that God, all of you, will continue to guide and bless each and every one. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng Manila. God first. Thank you. Maraming salamat po kaya gusto maraming mga. Kaya talaga, where Manila goes, the country follows, dahil hindi lamang sentro ng Pilipinas ang Maynila, kundi sentro din ng pamunlad. Kaya naman ngayon, natawagan natin ang ating mga panauhing patangal upang ipakita ang nilang suporta sa advokasya ng Children's Month. Nais po namin nanyayahan ang lahat ng ating mga minamahal na panauhin na pumunta sa harapan upang magbigay lagda sa ating commitment wall. Palakpakan naman po natin sila. Nais din po natin bigyang pasasalamat ang si Mr. Pio Morabe, ang ating Public Recreations Bureau Head of Manila Zoo, sa pagbibigay suporta sa kanilang pasilidad at sa pagpapatuloy sa atin ng libre. Palakpakan naman po natin si Mr. Pio Morabe.
Muli po, nais po natin nagyayahan ang ating mga panauhin na magsulat ng maikling mensahe para sa ating commitment wall. Give me one.